Paulo ng mga nagbabagang sports balita. Naturalized center Andre Blatch, kumpirmadong maglalaro para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Men's Championship sa China. San Miguel Beermen, naikasa ang semifinal series kontra Rain or Shine Elasto Painters sa PBA Governors Cup. Former Barangay Ginebra Kings import Jackson Vroman, natagpo ang patay sa loob ng kanyang tahanan sa California. WBC light flyweight contender Denver The Excitement Cuello, napalapit sa panibagong World Title Challenge. Triathlon, napabilang sa priority sports list ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. 11-time NBA All-Star shooting guard Dwayne Wade nag-opt out sa final year ng kanyang kontrata sa Miami Heat. Russian diva Maria Sharapova, walang hirap na nagmarcha patungong second round ng Wimbledon Tennis Open. Host Chile, pasok na sa finals ng Copa America. At hometown rider Thibaut Pinot, itinuturing na dark horse sa 2015 Tour de France. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Haji Camino. Maghahatid sa inyo ng pinakauling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, lumangas ang tsansa ng Gilas Pilipinas na makasungkit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. Ito'y matapos na kumpirmahin ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na muling maglalaro para sa national team si naturalized center Andre Blatch sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa Setyembre. Ang kabuang detalye ay ihahatid ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Muling magsusuot ng national tricolor sa FIBA Asia Men's Championship sa Setyembre si naturalized center Andre Blatch. Ito ang kinumpirma mismo ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios, isang sumalang sa training camp ang 26-man pool na binuo ni National Coach Tab Baldwin. Si Blatch ay mainit na tinanggap ng mga Filipino fans matapos na pamunuan niya ang Gilas Pilipinas sa respectable performance sa FIBA World Cup sa Spain noong isang taon. At bagamat nagrehistro lamang ng record na 1 win against 4 losses, umani naman ang paghanga mula sa international community ang Philippine Quintet dahil sa ipinakitang tapang at determinasyon sa bawat laro matapos ang 40-year absence sa World Championship. Siya talagang tinitingnan natin at kausap natin siya at ang kanyang mga team. So, siguro pwede kong sabihin na formalidad na lang na makakasama natin siya, matter of formality. Ibinalita rin ni Barrios na anumang oras ay handang lumipad patungo dito sa Pilipinas si Blatch kapag kinailangan na siya ng national coaching staff. Talagang gusto pa niyang lumaro para sa atin. Gusto na nga niyang makarating dito. As you know, iniintay pa natin matapos ang PBA para yung mga makakasama ni Andre mag-ensayo na. Target ng Gilas Pilipinas na masungkit ang titulo Asia Men's Championship para maisakatuparan ang misyon na makabalik sa Summer Olympics sa susunod na taon matapos ang mahigit 4 na dekadang pagliban sa Quadrennial Cage Fest. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa Philippine Basketball Association o PBA, naikasa ng San Miguel Beermen ang semifinal series kontra Rain or Shine Elasto Painters sa PBA Governors Cup. Ito'y matapos na patalsikin nila ang Meralco Bolts sa quarterfinals kagabi. May report si Ms. Golda David Grospe. Buhay pa ang title bid ng San Miguel
PBA Governors Cup. Sa pangunguna ni former Best Import Arizona Reed na tumikada ng 29 points at 11 rebounds, pinambakan ng San Miguel Beer ang Meralco Bolts 102-86 sa do-or-die game kagabi upang mapasakamay nila ang ika-4 at huling pwesto sa semifinal ng season-ending tournament. Bukod kay Reed, kuminang rin para sa Beermen si reigning league MVP Junmar Fajardo na pumukol ng 22 markers. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si head coach Leo Austria na mahigpit na depensa ang susi sa kanilang naitalang lopsided win kontra Meralco. Nakasama talaga ang pagtutunan yung defense namin. Method namin last night, especially in the first quarter, dahil we made a big run after they cut down our lead on the 2 points, and after that, I think nagkaroon na malaki naman run becoming the first quarter. Pinuri rin ni Austria ang mainit na openso ni streak shooter Marshall Lassiter, partikular na sa aktong nagtatangkang mag-rally ang Bolts. I'm happy to see him sinisip ng ganyan nila ang kailangan ng ito sa mga practice ay talaga na ang din na yun, and then sabi nila kasi na I just became the first quarter, second quarter, you're not cheating because of your defense, and I have 2 points of taking the player, but in the end game, sila yun na. Kaya nakakita mo, the first 4 minutes, sinilibas agad sila. And nagkakaroon ng laptop dahil I've been trying to get tired taking the score of the other team. Ang semi-final opponent ng San Miguel Beer ay ang Rain or Shine Elasto Painters at ang opener ng kanilang Best of 5 series ay gaganapin sa Araneta Coliseum sa Huwebes. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Samantalang kapwa umaasa naman ng laban ang defending champion Pure Food Star Hot Shots at Alaska Aces sa pagsimula ng kanilang sariling semi-final series bukas. Nagbabalik si Miss Golda Tabid Grospe. Masasabing nagbalik na ang dating tikas sa loob ng playing court ng defending champion Pure Food Star Hot Shots. Ito'y matapos na patalsikin nila ang 4th seed Global Port Batang Pier sa quarterfinals ng PBA Governors Cup. Sa panayam ng PTV Sports, sapat na motibasyon ang itinturong dahilan ni Pure Foods forward Joe Devance kung bakit nalusutan nila ang twice to win disadvantage round of 8. We're pretty motivated right now, and that's been our thing that we've been lacking this whole year is really just motivation, and it seems like we're pretty fired up, and we're back to back to our ways again. So hopefully we can make it a good series and see what happens. We're happy, but we're not content. We're hungry. And I mean, I'm just so proud of the guys to keep in the fight. Pero aminado si Devance na mabigat na hamon ang naghihintay sa kanila sa semifinals, lalo pat ang makakatapat nila Alaska Aces. Yeah, I mean they're the number 1 team, so they're not the number 1 team for no reason. We know how good they are, how good they've been playing this whole year. Sa kabilang banda, umaasa naman si Alaska mentor Alex Compton ng pisikal at mahabang serye sa Final Four duel kontra Pure Foods na magsisimula bukas. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Ibinaling na ni Pinoy WBC light flyweight contender Denver the Excitement Cuello ang atensyon ng kanyang panibagong world title shot. Ito'y matapos na pasukuin niya si Indonesian rival Boy Tanto sa kanyang pinakahuling tune-up bout noong Sabado. May report si Miss Arian Malyare. Tila napalapit sa panibagong world title challenge si Pinoy hard hitter Denver Excitement Cuello. Ito'y matapos na umani siya ng 5th round technical knockout win kontra Indonesian journeyman Boy Tanto sa kanyang tune-up bout sa Thailand noong Sabado. Ayon kay Cuello, hindi na niya iniinda ang right shoulder injury na natamo niya sa failed title challenge kontra Chinese champion Xiong Zhaozong noong 2013. Ayun, kita naman ng karamihan doon mag-ilan, sir, parang wala akong injury. Ngayon mga siya, pag may mga camera ko, talaga
talagang pumapasok, lalo na yung upper. Magkikita nila tumutunog sa mukha ng kalaban ko, kaya sila hindi ako naubira. Ibinalita rin ni Cuello na ipagpapatuloy niya ang training camp para sa possible world title shot laban sa hindi pa pinapangalanang Thai rival. Sinasabi tayo lagi ng manager ko, huwag tayo magpapayatin tayo. Kailangan ikaw na bilang ikaw isang interview na ng mga tao. Talagang dukin mo sikap mo, kailangan sa isang araw ka ng 10 oras o 8 oras na training. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ni Cuello sa 36 wins, 24 by knockouts, 5 talo at 6 na tabla. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, binatikos ng isang kilalang boxing analyst ng bansa ang sobrang panggugulang ni Thai champion Amnat Ruwen sa title defense kontra Pinoy challenger Janriel Casimiro noong Sabado. Bukod kay Ruwen, hindi rin nagustuhan ni attorney Ed Tolentino ang sobrang pagkababayan ni American referee Larry Doggett. Tumayong third man in the ring sa showdown ni Ruwen at Casimiro. Narito ang report naman sa Recap Santos ng Sports Radio 918. Kasiraan sa boxing ang istilong ginamit ni IBF flyweight champion Amnat Ruwen ng Thailand sa title defense kontra Pinoy challenger Janriel Casimiro. Ayon kay well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino, hindi nakatulong sa imahe ng boxing ang performance ni Ruwen kung saan makailang beses niyang binalibag sa sahig si Casimiro sa kanilang title bout sa Bangkok, Thailand noong Sabado. Nakasama rin naman pagpapabaya ni American referee Larry Doggett dahilan para hindi makakuha ng rhythm si Casimiro sa tuwing aatakihin ang Thai champion. Kaya't para kay Tolentino, kailangan na ng boxing ng mga bagong sibol na ring heroes, lalo pat nalalapit na ang pagre-retiro ng mga tinuturing na boxing superstars tulad nina Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr. at iba pa. So, very disappointing. In a way, sabi nga nila, medyo black eye na naman sa boxing itong nangyaring labang ito sapagkat pangit talaga yung laban eh. Nakita mo naman talaga na talagang alam niya na madala itong si Casimiro at lahat ng pwedeng taktika para hindi magkaroon ng offensive rhythm si Casimiro ay ginawa ni Ruwen. Hirit pa ni Tolentino, ang matchup ni Ruwen at Casimiro ang magsisilbing dahilan para magkaroon ng pagbabago sa boxing officiating. Kapagkat nakita mo naman sayang yung panahon ay binuhos ng mga boksingero sa pagtitraining. Pagkatapos makikita mo, mamanipulahin lamang ng mga opisyalis. I think this fight is worthy of investigation sapagkat at the very least it can happen. Dapat yung nag-referee, hindi na payagang mag-referee ulit sa boxing. Talagang napaka-imposible na si Ruwen ay nakalusot doon sa mga taktika na kanyang in-employ kontra kay Casimiro. Si Casimiro ay nakatakdang lumipad pabalik ng Las Vegas, Nevada sa susunod na linggo upang ipagpatuloy ang training camp para sa pinaplanong ring return sa buwan ng Oktubre. Para sa PTV Sports, Ricky Ap Santos, Sports Radio 918. Triathlon, napabilang sa priority sports list ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang PTV Sports. Posibleng ipagpaliban ni two-time PBA MVP Danny Ildefonso ang planong pagre-retiro pagkatapos ng kasalukuyang season. Ito'y kapag inalok siya ng contract extension ng kanyang current team na Meralco Bolts. Nakatakdang mag-expire ang kontrata ng 6'6" lotman sa Meralco ngayong off-season. Pero kung kailangan pa umano siya ng kupunan, ay handa pa rin siyang tumapak sa playing court. Nagpahiwatig rin si Ildefonso ng kagustuhang magretiro para sa piling ng Meralco o di kaya sa ibang ball clubs na kontrolado ng MVP Group. Ang 38-year-old na si Ildefonso ay unang naglaro para sa San Miguel Beer noong 1998 bago siya na-trade sa Meralco noong taong 2013.
Narito naman ang isang malungkot na balita. Nasawi sa isang aksidente sa kanyang tahanan sa Los Angeles County sa California kahapon si former barangay Ginebra Kings import Jackson Roman. Ang 6'10" Lebanese Batman ay binawian ng buhay sa edad na 34 matapos na mabagok ang kanyang ulo at malaglag siya sa swimming pool. Narito ang report ng aking kasamang si Haji Caaminyo. Namatay sa isang aksidente si former barangay Ginebra Kings import Jackson Roman. Base sa security camera sa kanyang tahanan sa Los Angeles County sa California, nabagok ang ulo ni Roman matapos na madulas siya habang umaakyat sa hagdanan. Tuluyang binawian ng buhay si Roman nang dumiretso siya sa swimming pool na malapit sa nasabing hagdanan. Kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ng LA Police para maging opisyal na aksidente ang dahilan ng 6'10" Lebanese American slotman. Si Roman ang import ng Ginebra noong 2012 PBA Commissioner's Cup kung saan nag-average siya ng 16.6 points, 12 rebounds at 2.4 blocks per game sa paglalaro sa ilalim ng patnubay ni former head coach Shot Tankinsen. Very much all around siya. Although yun nga, definitely nung playoff, medyo nag-suffer talaga yung free throw niya, di ba? Pero, he plays really hard, pare. He plays really hard and he has good knowledge of the game. Pinuri din ni Tankinsen ang professionalism ni Roman. Ang araw bago maglaro para sa Ginebra ay na-aggravate ang kanyang injury sa ilong. Sa kabila ng matinding sakit, itinuloy pa rin ni Roman ang paglalaro kung saan naihatid niya ang Ginebra hanggang sa semifinals ng Commissioner's Cup. In fact, yun nga kasi sabi niya na hindi siya nagalit sa teammate, nabullshit lang siya kasi ewan ko kung 2 days or 3 days na lang maglalaro na kami and yet nangyari pa yun. Matapos na maglaro para sa Ginebra ay lumipat si Roman sa Chinese Basketball Association o CBA kung saan sumanib siya sa Shandong Lions at Jiangsu Dragons. Huling naglaro si Roman para sa Kapitan sa Puerto Rico noong 1 taon. Sa triathlon, dahil napabilang sa priority sports list, tila lalong naging abala sa pagtatrabaho ang pamunuan ng Triathlon Association of the Philippines o TRAP at ang marching orders ng asosasyon sa mga national triathletes ay ibuhos ang lahat ng makakaya para makakuha ng pwesto sa 2020 Tokyo Summer Olympics. May report si Ms. Arian Malyare. Naglatag na ng long-term program ang pamunuan ng Triathlon Association of the Philippines o TRAP. Ito'y matapos na mapabilang ang triathlon sa priorities ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. Ayon kay TRAP President Tom Carrasco, planchado na ang lahat ng mga kakailanganin para sa training at international exposure sa mga national triathletes. Nakamakailan lamang ay nag-uwi ng 2 gold medals para sa bansa sa Singapore Southeast Asian Games. I'll be meeting with triathlon directors at sasabihin ko, gumawa na tayo ng core group na magmamag. Kasi hindi ko kayo mag-isa yan eh. I have my responsibilities also with POC. POC, kailangan tumulong ako sa maraming sports din. And then, sa conditioning program, ako mag-administer with Piping Kuangco as the supervising official. And gusto ko nakafocus na yung triathlon officials sa triathlon athletes, hindi yung akin lahat. Ibinalita rin ni Carrasco na nakalinya na ang mga torneyong lalahukan ni na SEA Games gold medalist Maria Claire Adorna at silver medal winner Kim Mangrobang. Ang 2 lady triathletes na kapwa naghahangad na makakuha ng pwesto sa 2020 Tokyo Olympics. We have a program now, this that 6-year program for the 2 girls. Kaya hindi yan sa kanila, pagkatakat nila. Pahig naman sila to undergo high performance training abroad and do races international. Sa ngayon ay naghahanda ang mga national triathletes para sa pagsuong sa hamon ng Asian Triathlon Cup na idarao sa Subic Bay Freeport sa Olongapo City sa buwan ng Agosto. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan.
Sa bowling, patuloy ang pag-organisa ng mga bowling tournaments sa bansa ni former World Cup champion si Jay Suarez. Ito'y para sa kanyang hangarin na makatulong sa pagdiskubre ng mga bagong talento na pwede mapabilang sa national pool. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Hindi pa rin tuluyang matalikuran ni former World Cup champion si Jay Suarez ang pagmamahal sa paborito niyang sport na bowling. 9 na taon matapos ang magretiro sa national team, nasa puso pa rin ni Suarez ang bithiing maiangat ang popularidad at kalidad ng bowling sa bansa. Sa tulong ng SM Lifestyle Entertainment Incorporated, nagkakonduct si Suarez ng mga local bowling competitions tulad ng Senior Bowling Cup, Intercollegiate Bowling Championship, Bowling Millionaires Cup at iba pa. Ayon kay Suarez, naniniwala siya na makakatulong ang kanilang proyekto kubre ng mga bagong talento na pwedeng mapabilang sa national bowling pool. Siguro na pag-iwanan na lang tayo in terms of our training facilities. The facility that we've been training for the longest time is the same facility. I mean, if we are gonna compare ourselves in other countries, that's where they really invest po a lot eh. If you really invest on training facilities, equipment, developing a program that is sustainable, yun po siguro ang nagiging key ng ibang bansa. So I guess that will be an opportunity for us to really prepare nga po in the future. Tayo na yung magbigay sigla sa kabataan ngayon and inspire them and motivate them to try out bowling, the future of the sport. Samantala, umaasa naman si Suarez na sana'y maayos na ang gusot sa loob ng bowling NSA para na rin sa kapakanan ng mga national team busters. Given the chance nga na I could be involved more with the NSA, siguro mas makatulong kami kung paano natin mapapasigla nga yung bowling. Maaga pa siguro ngayon kasi nga even sa SM, we're still laying down the foundation for the sport. Siguro pag naimbitahan para tumulong talaga, mas papaunlakan namin yan para talaga masuportahan ng bowling. Si Suarez ay kasalukuyang nagsisilbi bilang senior manager ng SM Sports Development Project. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa tennis, nagwakas na ang kampanya ni top Pinay junior netter Alexandra Ayala sa girls singles under 10 category ng Strikva Bowl event sa Croatia. Ito'y matapos na yumukod siya kay Russian prospect Alena Kazatkina 3-5, 5-4 at 10-6 sa quarterfinals kahapon. Pero hindi naging madali ang panalo para kay Kazatkina dahil nag-struggle muna siya sa opening set bago niya nakuha ang tamang forma sa sumunod na 2 sets. Naging maganda ang tournament debut ni Ayala sa Croatian Netfest matapos na patalsikin niya si London-based Nigerian tennis Ogunwale sa straight sets 5-3 at 4-2. Ito ang unang kampanya ni Ayala sa nasabing torneo kung saan mga number 1 players lamang ng under 10 category ang pwedeng sumali. 11-time NBA All-Star shooting guard Dwayne Wade nag-opt out sa final year ng kanyang kontrata sa Miami Heat. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Nagdesisyon si 11-time NBA All-Star shooting guard Dwayne Wade na pumasok sa free agency ngayong off-season. Kanina ay inanunsyo ng 6'4" dribbler na mag-opt out siya sa final year ng kanyang kontrata sa Miami Heat kung saan nakaragda siyang tumanggap ng sweldong $16.1 million sa susunod na season. Sa Huwebes ay umpisa na magbubukas ang free agent market at dito ay umaasa si Wade na makakatanggap siya ng mas offer mula sa ibang teams. Base sa ulat, ang asking price di umuno ni Wade ay nasa $20 million na salary kada taon sa susunod na 3 seasons ng liga. Namalagi ang 33-year-old American sa piling ng Heat sa kanyang unang 12 seasons ng liga kung saan kumolekta siya ng 3 NBA championships. Siya ay nag-average ng 21.5 points, 4.8 assists at 3.5 rebounds per game nung nakaraang season kung saan nabigo ang Heat na pumasok sa playoffs. Samantala, tunghaya naman
ang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Sinimulan na ni Novak Djokovic ang title retention bid sa men's singles ng Wimbledon Tennis Open sa London, England. Kagabi ay pinatalsik ng top-ranked Serbian star ang nakaduelong si unseeded Philip Kohlschreiber ng Germany 6-4, 6-4 at 6-4 tungo sa pag-abante sa second round ng grass court tournament. Naglaro sa center court ng All England Club, 3 beses na nakabreak sa laban si Djokovic upang maiangat sa 6-1 ang kanyang record sa head-to-head encounter kontra German rival. Ang susunod na mga Djokovic ay si unseeded Jarkko Nieminen ng Finland. Sa Wimbledon Tennis Open pa rin umabante sa second round ng women's singles si Russian diva Maria Sharapova. Ito'y matapos na dispat sa hinya si local qualifier Johanna Konta sa straight set 6-2 at 6-2 kagabi. 5 beses na nakabreak sa laban si Sharapova at isinelyo niya ang panalo nang lumampas sa baseline ng backhand ng British rival sa final point ng match. Punteriya ni Sharapova na makapagsubi ng ikalawang titulo sa Wimbledon Open matapos na magkampiyon siya sa torneo noong 2004. Sa football, pasok na sa finals ng Copa America. Ito'y matapos na maungusan nila ang Peru 2-1 kanina. Mula sa score na 1-1, nagbaon ng go-ahead goal sa 64th minute si midfielder Eduardo Vargas upang pasayahin niya ang home crowd sa Santiago National Stadium sa Chile. Ang championship opponent ng Chile ay magwawagi sa matchup ng Argentina at Paraguay. Sa cycling, isa sa mga itinuturing na dark horse sa paparating na Tour de France ay si hometown favorite Thibaut Pinot. Ito'y dahil na rin sa kanyang impresibong performance ngayong season kung saan kumupo siya ng tigda-2 stage victory sa Tour de Romandie at Tour de Sus. Rito umani rin si Pino ng isang stage win sa kanyang debut race sa Tour de France noong 2012 bago siya tumapos na pangatlo overall noong isang taon. Hangad ng 25-year-old Frenchman na maging kauna-unahang local rider na magkampiyon sa Tour de France buhat noong 1985. At sa mixed martial arts, masusubukan ang tikas at tatag ni Conor McGregor sa kanyang octagon return sa UFC 189 fight card sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada sa susunod na linggo. Galing sa 5 magkakadikit na panalo, tatangkain ni McGregor na maagaw ang UFC featherweight crown mula kay Brazilian champion Jose Minsan lamang na natalo sa kanyang 26 na laban. Unti-unting nakilala ng mga fight fans si McGregor dahil sa kanyang mga naitalang panalo kontra Marcus Brimage, Max Holloway, Diego Brandao, Dustin Poirier at Dennis Silva. Pero tiyak na mapapalaban ng husto ang 26-year-old Irishman sa kanyang comeback fight lalo pat kilalang bihasa sa Brazilian Jiu-Jitsu si Aldo. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Alam niyo ba na nakasungkit sana ng gold medal si Filipino athlete Simeon Toribio sa high jump noong 1932 Los Angeles Olympic Games? Ulat ni sports writer George Afable, sa aktong tatalunin na ni Toribio ang 6 feet and 6 inches na taas ng bar, ay inabutan umano siya ng call of nature, kaya't nagkasya lamang siya sa bronze medal. Sa kalaunan, si Toribio ay naging isang ganap na lawyer at noong 1941 ay nahalal siya bilang kinatawan ng 2nd District ng Bohol sa Lower House. At yung paboritong PTV Sports. Iyon. Siksik na naman. Oo, at ano muna si Meg, time out muna. Time out muna. Nahawa ata sa akin. Get well, Meg. Get well soon. Get well soon. Alright, so nasa iSports segment po tayo mga kaibigan. And dito po sa ating segment, syempre, bukod sa pagbabasa po ng inyong mga Facebook, based on our question of the day, ay nag-open din po tayo ng ating telephone line para sa mga gusto tumawag sa amin at makapagkwentuhan at walang time mag-computer. Okay, so para sa araw na ito, gabing ito, ang ating pong question of the day, Haji, ito
Sino sa tingin niyo magwawagi sa opener? Ibig po sabihin yung Game 1 ng Best of 5 Semifinal Series ng Pure Food Star Hot Shots at Alaska Aces sa PBA Governors Cup. Kung papaano, pwede po kayo mag-comment sa atin pong Facebook account, facebook.com/PTV4Sports or sa Twitter at PTV4_sports. Game 1 pa lang yung pinag-uusapan dito. Ayan ano po yan, malinaw po yan, Game 1. Kasi merong iba parang Game 1, baka Star kasi galing ang Alaska sa ganito, pero babawi yung Alaska, ganon. Though it's really good na sabihin mong magiging serye mo kapag Game 1 ikaw yung nanalo, pero hindi pa rin yung magiging batayan. Pero crucial to because best of 5 lamang tayo. Yes, isa pa yun. So importante yung Game 1. Now, sa mga gusto po nga tumawag at mga pagkwento po sa amin, ang ating pong number 0922-769-4722. Again, 0922-769-4722. Pero bago yan, yung ating po muna Facebook, sige. Sige, umpisahan na natin galing kay Josh Liktawa. Pure Food, syempre. Bias ba? Syempre, fan ako ng Pure Foods. Sabay tawa siya. Oh. Well, bumalik na yung totoong laro ng Pure Foods. Mas malalim na din ang bench ng Pure Foods dahil maaasahan na yung backcourt ng Pure Foods, James and PJ Simon. Plus, yung laro ni Blakely and yung laro ni Malyari and Melton, nag-iiba na rin. Yan, nag-i-evolve. Ika nga, nagde-develop. Wala lang si Malyari, silent starter, no? Worker ngayon si Malyari. Hindi mo akalain nung nakaraan. Parang naka 13 rebounds more. Mataas yung rebounding niya, last 2 games. At nai-insert na rin siya sa starting unit. And he was considered as one of the candidates para sa Player of the Week. Yun, BPC. Although napunta siyempre kay King James. BPC tuloy, Best Player of the Week. Of the Week lang naman, Samantalang si Sherwin Dionisio Aces. Ganun lang kasi para sa kanya. Basahin ko na rin to, Haji. Sige. Alexander Llanes. For sure. Update naman po sa Barako Bull. May magbabago po ba sa coaching staff? At pangilan po sila sa PBA draft? Thanks. Okay. Yung draft nila, hindi ko sure pero right na, bakasyon muna. Alam mo, hirap sagutin itong Barako no? Kasi mama, isip mo, pwede naman lahat ng dumaan dyan na coach. Pwede naman magtagal Pero hindi nagtagal. From Raiko to Bong Ramos, diba? Shotan Kinsen. Ngayon si Koy Banal, na who I believe, although yung huling laban nila puro talo, 4 games, 5 losing streak. It's not an indication na hindi siya pwede. Actually, yung the whole conference, the whole season ay nag-indicate na pwede siya maging head coach talaga. Correct. Si Coach Koy Banal. At isa pang update, ang pagkakaalam ko si Leah McMorrow parang in-invite din sa NBA Summer League. Sa Summer League, ng isang team. Anong team nga ba yun? Pero double check. Yung huli parang LA Clippers Ewan ko lang ngayon. Meron bang meron. Invite na naman siya. Parang yan. Ito naman mula kay Jamil Jared Salvador Gaspar. Ikaw ang bosa. Star yan. Kondisyon na kasi mga player, pati si James Yap, tsaka buo na kumpiyansa ng team. By the way, talaga, wala ng Pure Food. Star Hot Shots. Star Hot Shots. Yung Star na kasi ang binamarket. Wala ng Pure Foods. Mismo yung one of their officials, si Rina Dima. Hi, Rina. Nakausap ko na. Yun nga, Star na official yan, talagang in-apply nila sa PBA na approve. Ewan ko lang bakit yung website Pure Foods pa rin na lumalabas At isa pang star, si Coach Alex Compton pala ng Alaska, lumabas na yung star nila ng kanyang wife. Nasa ospital daw ngayon, nanganak na daw yung kanyang misis ng isang baby girl. Wow. Yes, congratulations sa Coach Alex Compton. Perlas. Okay. At isang basa pa bago tayo mag-phone call. Nelson Bitinyo. Laging bitin. Parati kang bitin. Laging bitin. Kung sino ang lalaglag sa Hinebra, ano yun? Yung naglaglag. Kung sino daw yung naglaglag, dun ako. Sa Hinebra, dun ako. Sa kalaban nila. Yung tumalo, hindi. NLEX yung kalaban nila yung huli. Hindi, ang tumalo sa Hinebra, Alaska. Diba? Saan? Pala. So, ibig sabihin, kampi siya sa Sino Alaska, kampi siya sa Pure Food. Sa Star. Sorry. Star. Right. Okay. Ay, naku, pati ako nalilito. Sige, caller tayo. Ayan, hindi malilito yan. Okay. Sige, Haji. Ay. Parang hindi pa. Ayan. Hello, good evening PTV Sports. Sino po sila?
Paano ba? Teka muna. Ayan na. Hello? Good evening. Oh, magandang gabi po. Pangalan? Pangalan? Rodel. Sino daw? Si Rodel? Rodel, pakihinaan yung volume ng TV at nag-feedback tayo. Ako pa, pinahina ko na po. Okay. Konting hina pa. Nag-feedback pa rin, Rodel. Sige. Meron pa Pwede na ako? Ayan na. Yan, pwede na, Rodel. Very good. Okay. Okay. Rodel, taga saan ka? Tiga Rizal, yung lagi mga tao sa inyo. Taga Rizal. Tama ba yun? Lagi mga Rizal, no? Binawanan na Rizal. Okay, sige, Rodel. Matawag sa atin. Alright, anong sagot mo sa ating question of the day? Sa tingin ko, wala tulak abligid sa kanila, pero parang nagpapanalo na sa kanila dahil sa discard na lang ng mga coach. Diskarte ng mga... top team ng dalawang yan. Medyo wala kang tulak abligid niya sa dalawa. Wala tulak kahit pinalo ng Hinebra, wala akong tulak abligid sa dalawa. Para silang malakas. Ayan, kahit na si Alex Compton, 0 championship. Si Team Cone, yun lang ba? 15, 16. Oo. Dalawang Grand Slam. Diyan malalaman ang talagang tikas at galing ni Team Cone, lalabag din sa ganyan sistema ng mga ngayon. Talagang kapag nagagawa naman ni Alex Compton yung mga pili na limbawa talagang hindi matutawara ang depensa, medyo kusog yung manalo din ng Alaska dyan. Okay. Ika nga, mind game na lang, ano? Yun. Okay. Rodel? Rodel? Nandiyan ka ba? Hello. Ayan. Hello. May tanong pa? Ang naman topic di ba yung tip ng Barako Bull nasa Hinebra na? Tama. Yung sa trade kay... Ang mga buwan? Oo, tama. Yung trade kay Forrester at saka kay Awabo. Pakilang tip yung Barako sa draft pick? Alam mo, maganda niyan siguro, Rodel, para sure. Bukas gagawa tayo na item para mas definite. From 1 to 10 bukas, ha? Kasi ngayon, may computation kasi yan, eh. Dahil ngayon, wala na yung bunot-bunot ngayon. Wala na yung lottery. Oo, wala nang ganun. Wala na lottery. So, computation na ito. Based on... Parang yung parang ang ginasinaw sila sa mga quotient kung sino mababang quotient. Yun ang dalawang pick. Quotient system. Actually, yung winning percentage ng lahat ng conference. Yun ang i-compute nila. Magmula sa All Filipino hanggang sa Governors. Yan. Okay? Ganun po ba? Okay? Okay po. Ba't wala yata dyan si Meg? Si Meg? May sakit si Meg. Natrangkaso. Ganun po ba? Okay, Rodel. Si Nicole, wala na ko yata dyan. Si Nicole, kumakanta sa, isang mall sa Pasay. Yung singing career niya, kinakareer na niya. Noong una kasi, nagpaalam muna sa amin dahil mag-aaral. Tapos ngayon, may nakita mas maganda, singing career. Yes. Magaling naman talaga kumanta. Yan. Okay, Rodel. Okay po. Okay, may babatiin ka, Rodel? Hindi ko itong mga kasama ko na ito nanonood. Si Ricky. Ricky, okay. Alright. Okay, salamat, Rodel. Lagi ko kami nanonood ng show niyo eh. Salamat. Okay, Rodel, salamat ha. Okay, salamat din po. Okay. Si Rodel ng Binangonan Rizal. Alright, balik tayo sa ating Facebook. Facebook. Sino na? Si Toddler Mediante. Alaska yan kahit mag-magic pa ang mga star. Talaga nakadikit sa kanila yung magic na. Oo nga eh. Jeric Franz Reyes Zulueta, Alaska, nandun ang teamwork, desire, passion at discipline. Kaya nga po, mga we, not me, hashtag we, not me. This conference is for them to lose. Mas may firepower nga po ang hotshot compared sa Aces, pero when everything is said and done, Alaska will win in 6 games. Sobra ata. May Seymour pa eh. Hindi, 5 games na tayo, di ba? Best of 5.
Ay, oo, yung semifinals, correct. Baka yung iba kasi akala best of 7 ito. So yung semifinals, 5 games lang. Alright. Si Jason Haji. Okay. Alaska yan. Kita nyo naman ginawa nila sa buong eliminations. Bagong NSD. O pero ayaw nilang madikit sa kanila yung slogan na Never Say Die. Gusto daw nila ng different slogan. Ano kaya? Never say dead. Hindi. Tsaka nakadikit na kasi sa kanila yung wala pa rin. Walang, yun na lang. Masa pa dating eh. Ako nga dapat pag-market dyan sa Alaska. Tsaka okay na yun. Dapat masa eh. No? Dapat masa. Ewan ko, ang alam ko, ang Alaska, yung gatas is masa. Kasi di ba halo-halo yung ano nila? Yung sa may advertisement nila. Di ba? So, pag halo-halo, masa. Diba? Try nyo rito, 30 seconds. Paglagay kayo. Alaska. Para sinasabi natin. Kasi masa eh. Oo nga, dapat masa. Masa yung market nila. Nice. Diba? Correct? Correct. Binenta eh. Ralph Velasquez, Star Hotshots yan, proven champion team. May chemistry, teamwork, magandang sistema, puro veterano, do-it-all import and Zen Master coach. Team Plus, bumabalik laro ni Big Game James. Pabatay sa pinakamamahal ko si Len Hanohan na promote siya yesterday as bank officer. Wow! RCBC Imos, thanks. Pa-arbor naman jersey ni Yap. Okay, sige, tawagan ko Roger Yap. Kaibigan natin yun. Try natin. Roger. Si Joe Miracle Delgado at si Jerome De Ocampo, parehas Pure Foods. Pure Foods. Sige. Kasi yung iba kasi may mga nagsasabi, bakit hindi na mabasa yung comment namin? So, kasi masyadong madami. Hindi natin nalalahat. So, yung mga hindi natin nababasa, medyo pasensya pa. Tsaka minsan, inira-random natin para hindi yung sunod-sunod. Ito, meron pa tayong isang caller, Haji. Yes, hello, you're on the line. Good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello po. Ano po pangalan? Ano po? Sino po? Alan ng Bulacan. Tama ba? Marilaw Bulacan po. Yun si Alan ng Marilaw Bulacan. Alan! Yes, anong may paglilingkod namin sa iyo, Alan? Sagot pala sa ating question of the day. Tatanong ko lang po sa Barangay Ginebra. Ano yun? Si Iris po, nasa anak. Sino raw? Si Chris Ellis po, ng Ginebra. Chris Ellis, nung huling practice nila, nakatabi ko sa upuan. May hawak na libro. So nagbabasa ngayon ng libro. Ngayon sabi niya, labay yan. Kasi di ba nagka-injury yan? Sabi niya, pwede na nga siya raw maglaro eh. Yung mga time na yun, they were for NLEX? NLEX yung time na yun. Okay. Sabi niya, pwede na siya maglaro, kaya na niya. Kaya lang, parang sinabihan ata siya na magpa-kondisyon ka na muna. Full recovery na lang. Full recovery, para, kumbaga, sigurado na. Kasi pagka, medyo crucial part of the conference, might as well, total, bata pa naman siya, next season na lang. So talaga may ganang pagbabasa, nagbabasa ng, nagbabasa? Oo, ng pocketbook. Hindi, yung pocketbook, mga inspirational na mga libro, mga ikabod. Ang start natin. Beginning tomorrow, natin. Sige. So, 15, 1-5. Sabihin natin. Boss Ambed, starting tomorrow, meron muna tayong parang magbibigay tayo sa isang importanteng public service. And hanggang kailan to? Tuloy-tuloy to. Tayo? 7:15 mga kaibigan ng start po ng PTV. So para yung mga galing sa opisina na nata-traffic, nalilate, dumarating 7:15, sakto sa atin. Hanggang sa State of the Nation address. Ayun, importante yun. Siyempre, yung mga nasa bahay na ng mga 7 o'clock, panoorin na rin kung ano yung ilalatag doon sa 7 to 7:50 na yan. Siyempre, yung mga mister na minsan pag-uwi, magsasaing pa. Mister talaga. Okay, so tanggap pa tayo ng isang caller. Ito yung kanina. Baka may tanong pa siya.
Na-close natin. Alan, tawag ka. Ayan. Subukan ulit tumawag, Alan. Sige, tawag ulit. Ayan. Pero okay na si Alan, no? Okay na siya. Okay, sige. May whirlwind na naman. Hello? Hello, sir. Pakibaba po ng volume. Ay, dali lang po. Sige. Nag-feedback kasi, brother. Yeah. Sino po sila? Si Anthony po ng Bulacan. Anthony ng Bulacan, okay. Anthony, isang mabilis. Dali, anong sagot mo sa question of the day? Anthony po, sir, San Mig eh. San Mig. Star Hot Shots. Bumalik po yung laro nila eh. Lahat ng mga player. Contribute pa ang magandang play nila. Okay, alright, very good. Okay, so may tanong ka ba? May tanong ako, sir. Kailan po bang, opening ng El Filipino? October na yan. October na yan. Oo. Tagal pala kasi Ginebra ako eh. Ginebra ka? Matagal-tagal pa hintayin. So, July, August, September, October. October pa yung opening eh. Tagi-tagi muna ng Ginebra. Para ano. Sa August, abangan niya rin kung sino yung kukunin. Rookie draft. Ginebra sa rookie draft. Okay. Alright. Sige. Bate. May mabating ka? Binabati ko po yung tagalog ng Peter Pan, yung nagtatrabaho ko, lalo yung Mati-Bonner. Si Parang Aral, kami dalawa nanonood dito sa bahay. Okay. Magawa po, pagdating eh. Ganon? Okay, ayos na. Isa pa katanungan. Isang katanungan pa. Sige, mabilis. Pangilang bracket po bang Ginebra? Ano? Pang ilan daw ang Barangay Ginebra sa draft? Ang alam ko nasa mga pang-6, pang-7 eh. Pero bukas, gagawa natin ang item yan na partner, ha? Alamin natin, ha? Okay, sir. Sige po. Okay, sige, salamat. May coaching pinapark. Oy, baka matrasan ka. Matras yung kotse. Para may coaching pinapark. Okay, sige. Salamat. Sige, ano na? Basa pa? Isa pa. Isa na. Dalawa, tigisa. Okay yan. Ay, nawala. Teka muna, ha? Ayan, isang mabilis. Tigisa lang tayo. Ayan, sa previous comments tayo magsimula. Sige na. Si Marky Marzan, ROS fan ako. Gusto ko manalo yung Pure Foods, kaya lang malakas itong Alaska. Parang ROS team sila, may teamwork, malalim yung bench nila, agresibo. Okay, and yung Hansberg Navarro para sa akin, star yan. Kung mag-init ang mga player, lalo na si Yap and Blakely, pakibatiin. Delia Navarro nyo naman. Anggono Rizal. Okay. Samantala, Prinsipe Junior. Ano tayo? Boundary na. Okay. Maraming salamat po sa pamangkin ng tita ni Madam Bet Kachin, si Angelito Ferreros. Yan, maraming salamat po sa inyo. Chocolate yun? Ferrero. Hindi, ba yun? Ano yun? Sino ba may-ari nun? Yung Ferrero. Talito na din ako sa pangalan. Tapos si Ate Digna de la Cruz ng Skyland Travel and Tours. Magpa-travel ka naman. Maraming salamat po sa panonood. And of course, yung mga hindi natin nabasa ngayong gabi kasi marami nag-ano, bakit di sila nababasa? Naku, pasensya na po. Kasi talagang masyado marami mga nagko-comment. Sa mga susunod na lang po na araw, syempre, may bukas pa. And of course, maraming salamat po sa De Los Santos family, dyan po sa Nangka, Marikina City, Pantua family, Caloocan City, at maraming salamat po sa Kaaminyo family dyan po sa Tangub City, Misamis Occidental, and Mama, Papa, I love you, kay Ginger, Ate Rosan, and of course, Miss Aiza, thank you very much. And my wife, Winnie, I love you, Prince Ian, Prince Zoe, na dumaan yung ulo kanina, at saka si Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lao, kay Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. Magiging future. Okay. So, maraming salamat, ha. Sports Radio Family, maraming salamat. DWBR, Mama, may program po tayo dyan, 9 to 10. Yes. At kay Director Tito Cruz, siyempre mga bossing natin Sir Mon Nunez, thank you. Boss Mon, maraming salamat. Samantala, ako po si Dennis Principe. And Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong PTV Sports.